pag-usapan natin itong ayan, administration senatorial ticket, malapit na raw mabuo, no? I think may mga pangalan na lumutang, no? What do you think of this? Yung mga pangalan na pwedeng bumuo ng administration senatorial ticket. Well, medyo natatalakay din natin ng pahapyaw yan sa ating mga previous episodes, kaya hindi naman surprising. No? At bagamat medyo late ng 2 taon, ay sinusubukan na nilang buuin yung ruling coalition. At itong bumubuo o sumasama sa pagbubuo ay hindi naman, again, surprising. Yan yung lakas NUCD ni Speaker Martin Romualdez at nung kanyang tinanggal as Deputy Speaker, si Gloria Macapagal-Arroyo. Tapos yung Partido Federal, na nabuo noong 2019 at ginamit ng presidente sa kanyang filing of candidacy noong 2021. No? At yung Nationalista Party na kasama yung Presidential Sister, kasama yung mga Cayetano, kasama yung mga Bilyar, na medyo nitong mga nakaraang mga 2 taon ay parang mas oposisyon kaysa administrasyon at mas malapit kay Digong at saka kay Kibuloy kaysa sa presidente. Pero ngayon ay nagne-negotiate na makasama sa ruling coalition at nagtutulak din ng kanilang mga kandidato for the Senate na sana daw ay makasama sa slate ng administrasyon. Tapos nandun yung grupo ng mga dating senador, ang tawag dyan dati ay Macho Group. Kasama dyan si... Macho Black ang tawag. Macho Black. O, yan. Si Senator Ping Lacson, si former Senate President Tito Soto, si Gringo Honasan, at re-electionist Senator Lito Lapid. No? Isang grupo rin yan na nagne-negotiate. At yung unang sumama na, yung National Unity Party, NUP. I'm not sure kung sino yung kanilang kandidato for the Senate. Wala akong nakikita so far, no? Pero baka meron din silang i-negotiate, no? Siguro kahit isa. At yung hindi pa formally pumapasok, yung Nationalist People's Coalition. Nakasama rin naman si Tito Soto at hindi ko alam kung formally kasama si Manny Pacquiao dahil meron ding sariling partido si Manny Pacquiao. At si Manny Pacquiao ay isa nga doon sa halos sigurado na makakasama sa administration Senate slate. At meron naman mga ilan na walang partido pero mukhang nakalinya na or naipasok na sa administration slate. Si Erwin Tulfo at yung kanyang kapatid, si Ben Tulfo, na gusto rin pumasok sa administration senatorial slate. At yung nag-iisang cabinet secretary na parang gustong tumakbo for the Senate. Yung secretary ng DILG, isa sa powerful position sa executive. At may isa pang bakante, no? May isa pang o 2 bakante. Yung isa ay mukhang nagne-negotiate naman yung galing sa PDP laban. Nabanggit na rin natin dati na mukhang patalon si Senator Francis Tolentino, no? Na dumidistansya na dun sa mga Duterte. Bagaman, kasama pa siya doon sa Congress sa Cebu mga 2-3 months ago. At panghuli, yung bakante ay may mga lumalabas na mga pangalan katulad ni Isko Moreno, Doc Willie Ong, at siguro dyan din binubuksan yung possibility na makasama yung mga pinklawan na sinasabi ni Senator Trillanes. Oo. Hindi ko sinasabing si Bam Aquino yan or even Kiko Pangilinan. Wala po akong sinasabing gano'n. Wala. Hindi po yan pinag-uusapan. Okay? Okay. Yun yung okay dito hindi pinag-uusapan. Dito kasi tayo transparent Dapat sabihin natin yung hindi pinag-uusapan para malinaw lang. Baka isipin nila pinag-uusapan Okay? Diyan ako napapahamak. Anyway, binaril na naman agad ng mga tinatawag ni Senator Trillanes na purista na pinklawan. So, okay na yan. Huwag natin pag-usapan yan. Yung mga yun, yung purista? Hindi ko alam Sino ba? Wala kang hula? Meron. Hindi ko sasabihin. Pwede rin uneducated. Pwede ko naman sabihin. Pero ayoko. Masyado magulo Pwede mo rin sabihin, pero ayaw mo sabihin. Pwede ko sabihin. Nagisip ko na nga ngayon
Ayan nasa dulo na ng dila ko. Pero, relax muna tayo, relax. Chill lang, chill. Lasingin nyo pa ako sa apple wine. Baka madulas ako, ha? Baka madulas ako. Anyway, ito muna, ito yung pinaka-importanting tanong dito, no? Kasi kung meron pang 2 slots available, kasi bubuo naman sila ng 12 definitely. Usually administration 12 yan. Diba? So, pero dapat winnable dahil siyempre mapapahiya yung administrasyon dahil dapat napakalakas nila pag midterms. So, I would like to challenge that. Kasi doon sa mga, ngayon kasi uso na yung Spotify pero noong unang panahon uso po yung cassette tape, no? Yung album. Diba, side A, side B. 12 kanta, side A. 12 kanta, side B. Ang tingin ko parang ganun yung senatorial ticket Administrasyon man yan o oposisyon o kahit anong ticket. Usually may patapon. Ay, sorry. May hindi ganun kagandang kandidato. Parang sa album, di ba? Hindi man lahat ng kanta maganda Ayan. So, mahirap sabihin na lahat sila malaking chance ang manalo. Meron dyan minsan, mga tawag dito, perfunctory lang or token, di ba? Kung naglalagay sila mga ganong kandidato to represent the Muslims, to represent women, yung youth, di ba? Pero ito mukhang malakas sa mga lumalabas sa pangalan dito Hindi lahat. Mukhang hindi yun yung objective. Mukhang hindi yun yung objective ngayon na representation lang. Mukhang ang objective ngayon ay masweep Lalo na may bagong opposition, no? A new kid on the block na nagpapang-aya gustong i-project yung sarili nila as the new opposition at may layunin beyond the midterms. So, actually, yung labanan ngayon ay labanan for 2028 na. Okay. Teka, bago natin puntahan yan, ito yung pinaka-importanting tanong ko. Kasi kayo, tatakbo na kayo sa pagka-senador, no? So, willing kayo na sumama sa administration ticket ba? Yung Ronald Llamas for senator? Parang yung iba nasa margin of error. Ito parang erroneous talaga yung proposal mo. Hindi siya margin of error Outright error no? Tinitigil akong gito. I was trying to keep a straight face pero natawa ako. So, ano yan? Never. Ba't ka natawa? Totoo. Erroneous. So hindi talaga. So, hindi kayo tatakbo under the administration ticket. Paano yan? Independent lang? Hindi nga ako tatakbo na senador. Tatakbo ako presidente. Ano ka ba? One among 24. Tapos yung mga kadebate mo, sobrang gagaling. Hindi ko saan ako pupulutin doon. Doon ako tumiretso na ako sa pagka-presidente. No less. Hindi ba manunusan siyan? Comelec Chairman, George Garcia. No. Baka innocence candidate nyo itong kausap ko. Huwag naman. Tingnan natin. Baka hindi naman tayo ma-nuisance. May nagtatanong dito, ano raw ang age nyo pagpatak ng 2028? Definitely mas bata siya kay Biden. Pero nakita nyo ba yung, ito lang, maiba tayo ng konti. Nandito pa rin tayo sa senatorial preview. Nakita niyo yung video ni diba, ni Biden during that debate with Trump. Hello? Parang nag-freeze? Parang nag-freeze kayo. Ano nangyari? Hindi. Ginaya ko lang si Biden. Merong video si Duterte ngayon yung parang hindi makalakad. Oo nga parang Gloria Macapagal-Arroyo Wala lang yung brace. Hindi, ano nangyari doon? Hindi ko maisip ano nangyari doon. Di ba? Sabi nga ng mga commentator sa Twitter, ex-President Digong, pagaling kayo. Kailangan pa kayo ng ICC. Grabe naman kayo. Ba't naman ganun? Bawal sabihin binuksan ang usapan ng ICC. May mga bagay na hindi pa pwedeng banggitin, okay? Wala. Wala tayo pumunta dyan. Baka mapahamak. Ganun muna. Oo. Parang nawala yung vitality ni Duterte, no? Tapang-tapang yan Ganun din si ganun din si Gaddafi tsaka si Saddam Hussein. Si Saddam Hussein? Huling moments nila, di ba? Uy, bakit? Parang walang kamatayan, di ba? Si Saddam. Parang walang kamatayan si Gaddafi, di ba? Yan yung mga simbolo ng mga strong leader. Hindi lang strong leader, strongest leader. Pero saan pinulot? Sa Imburnal.
kay Imburnal. Hindi ko naman sinasabi na ganoon din ang mangyayari kay Digong. Wala akong sinasabi. Wala. Wala akong naisip pa hiwa. Ibang-iba naman. Wala akong naisip pa hiwa. Huwag niyo maihanay kina Gaddafi tsaka Saddam Hussein si Duterte. Okay. Hindi. Okay. Eto. Balikan natin yung preview ng 2025 senatorial election. Ito, ang binabanggit nyo kanina si Abalos, no? So mukhang pumuposisyon. Lumalabas din yung pangalan niya sa mga survey, although I don't know how malayo. How big the chances of his winning are, 'di ba? Pero active din to sa social media. Nakikita ko meron siyang video, no? Nag-aano siya, punching the myths. Nagbo-boxing pala to, no? Pero kung secretary ka ng DILG, no? Parang usually ang tawag diyan lethal president eh. Yung secretary ng DILG, no? Minsan mas powerful pa yan kaysa sa executive secretary dahil yung kanyang reach, no? Ikaw yung lahat ng local government, yung kapulisan, no? Etc. Ang dami mong powers eh. Kaya bakit ka naman tatakbo for the Senate lalo na kung hindi ka sigurado? Tapos isa ka lang sa 24. Hindi ko masyadong mapatuan bakit at saka 'di ba traditionally hindi magandang jump off point yung DILG tapos senador, tama ba? Kahit meron kang reach, pwede mong gamitin yung tinatawag na command votes, pero pagdating ng election iba na eh. Pwede, pero maganda sana yan kung hindi namatay si Jesse Robredo. Magandang jumping point niya yan eh. Dahil isa ring compelling presidential candidate si Jesse kung hindi namatay. At siya yung secretary ng DILG nun.